Hi everyone! Welcome sa ating Lutong Pamana. So, it's me again, nagbabalik ang inyong kalutong pamana. So, ang gagawin natin today na dish is labong recipe, which I tried in Thailand. Favorite ko to na dish na gulay sa kanila. So, natikman ko, wow, kakaiba to ha. It's just a labong pero napakasarap. At ma-addict ka kasi with a Thai-inspired flavors. So, wag na nating patagalin. Simulan na natin ang ating pagluluto ng Thai-inspired sauteed bamboo shoot. So, ang ating main ingredients, meron po ako ditong 1 kilogram of bamboo shoot. Blanch na po siya kasi may mga bamboo shoot na mapait. So, kailangang pakuluan or pigaan din po kapag may pait ang inyong labong. Kasi may klase po kasi ng bamboo shoot dito sa province. So, na-chop na po siyang nabibili sa province. And then, I have here 10 pieces of chili. Hindi siya Thai recipe pag hindi ganito kadami ang chili. Pero sa may mga acid reflux dyan, so you can less your chili. And then, I have here holy basil, Thai basil, sweet basil, any basil po na meron sa inyong garden. And then, next is our kaffir lime. This is kaffir lime. Pwede kayong magtanim nito. Ganito yung dahon niya, may dugtong. Iba po yung suha or kalamansi. Ganito yung kaffir lime na gagamitin natin. Nagdudugtong po siya. Next, I have here chopped onion. And then, garlic, which is ipa-pound or ika-crush natin mamaya. And then, cooking oil, panggisa natin. Brown sugar, oyster sauce, likamki, and then patis, nelicom, and then we have silver swan soy sauce, and then Vetchin is life in Thailand. Gumagamit po talaga sila ng Vetchin sa Thailand. Kahit saan po yan, restaurant or street foods talagang gumagamit sila ng Ajinomoto. And next is our black pepper, around 1 teaspoon. So, mas gusto ko kasi ganito yung black pepper, not the crush. Yung fresh siyang naka-crush kasi mas may amoy po siya. Okay, that's it. Okay. So, first is to crush garlic. So, wag niyong aalisin lahat ng balat kasi may lasa po yan. Okay. Then, idadagdag ko siya sa ating chopped onion. Next is, ika-crush ko din yung ating chili. Konting ingat, baka matalsikan kayo, mahapdi po yan sa mata. So, nangyayari yan sa pag-Thai cooking. Okay, after nating madikdik yung ating sili, idadagdag ko ulit sa ating garlic and onion mixture kasi igigisa natin siya ng minsana. So, pag ayaw nyong masyadong maanghang ang inyong nilulutong Thai food, remove the seeds. That's the secret. Yung anghang po kasi is nasa buto, okay? But I want spicy. Yun po talaga ang Thai food. And then next, after our garlic, onion, and chili, next is our kaffir lime. Tinatanggal yung rib sa gitna para mas aromatic, mas maamoy ang kaffir lime. Yan. It's a tip from me. So, almost, nag-stay kasi ako ng more than 3 months in Thailand. And kulang pa po yung stay ko doon to explore their food kasi ang dami talaga. Paano nila lutuin ang Thai food. Ang dami nilang mga iba-iba kasi north and south ang Thailand. So, may kanya-kanya silang way paano magluto ng mga Thai food. So, ino-obserbahan ko. So, from the street foods and restaurant, kung ano yung mga nilalagay nila. And then, nakukuha ko naman po. And that's it. Magigisa na po tayo.
Okay, pinapainit ko na yung ating kawali or wok. So, antayin ko lang siyang umusok kasi medyo ang Thai cooking is medyo high fire. Stir fry. Kasi kapag umuusok po yung pan at mainit na mainit, hindi dumidikit yung mga ginigisa natin. So, ayan. Mainit na yung ating wok. Medyo maraming cooking oil to ha, kasi 1 kilo. You can less pag may health issue kayo sa mantika. And then, I'm going to saute our aromatics like onion, garlic, and chili para ma-infuse. We don't need to brown them. Thai cooking, iba sa ang Thai cooking, hindi nila brown ang garlic and onion. Sabay-sabay po yan nilalagay. Okay, umaamoy na yung ating aromatics. It's time to add in our blanch labong. Kapag bumibili kayo nito sa mga palengke or supermarket, ugaliing tikman kasi madalas po maasim, especially in Manila area. In province, okay ang labong namin kasi fresh. Fresh na mga taga-probinsya ang aming labong. Okay. Stir fry lang natin. Since luto na yung labong, mabilisang gisa lang po ito. So, pwede na ako maglagay ng ating mga seasonings like sugar, soy sauce, oyster sauce. Ayan. So, haluin ng haluin para... So, pinakuluan kasi namin yung labong kaya may tubig po yan. So, gusto ko ma-evaporate yung tubig para masarap. So, yung adobo sa Filipino style, di ba? Parang na-level up lang. May mga aromatics and spices lang na nadagdag. But it's totally different from adobong labong ng Pilipinas. And then, we can add in our kaffir lime. Para mas umamoy po siya. And then, pepper, freshly ground black pepper. I like black pepper, so mapaminta ako, so you can adjust the recipe. Yan, ang bango na ng ating Thai-inspired sauteed labong. Yung amoy niya, sweet and spicy. Kasi Thai cooking is mahilig sila sa matamis, maalat, maasim, maanghang. So pag kumakain ka, 4 na flavor yung nalalasahan mo. Okay, we're almost done. Nawawala na yung sabaw from the labong. Konti na lang. So parang lang nag-aadobo kayo ng labong na tuyot, di ba?
So, umaamoy na yung kaffir lime, mamaya yung basil. Okay, everyone. So, naririnig nyo naman po yun. Parang nagsisizzle or sizzling sound. That means, wala na siyang water. Yun po yung gusto kong luto nito. Kasi dry naman po talaga siya. In Thailand, as in, punong-puno po yan ng sili. Wala pa po yung nilagay kong sili sa ating labong. Yung labong talagang red na red po siya. Ganun sila kataas ang tolerance nila sa sili. Okay? I think this is almost ready. It's time to add our basil. So, if you want to add more basil, okay lang po yun. Dagdagan nyo sa recipe, much better. Nag-run out kasi kami ng basil kasi na-orderan kami ng prad kapong. Stir-fried minced pork po yun. Ayan. So, umaamoy na po siya. Amoy Thai basil. So, pwede po yung sweet basil and holy basil. And that's it. Ready to serve na yung ating labong. Okay, ano pa't hinihintay nyo? Kayo'y sumandok na ng mainit na kanin at atin ang tikman ang ating napakasarap na labong. Hope you like it. Until our next video.